Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kapag ba dumating ang Diyos ngayon, handa na ba ang iyong puso? Handa ka na ba? Noong mga nakaraang taon, ako ay na-assign sa Japan. At doon, pagkatapos ng trabaho, ako ay naglalakad kasama pag weekends. At sa aking paglalakad, lagi kong nadadaanan ng isang sementeryo. At dito sa sementeryo, ako ay nauupo at pinagmamasdan ko yung mga puntod. Kahit ako'y mag-isa, walang takot. At nagkakaroon ako ng refleksyon. Tinatanong ko ang sarili ko, handa na ba ang aking puso kung sakaling ako ay maging katulad nila? Dito ko na napagtanto na ang dami kong pinagkakabalahan sa buhay. Ang dami kong hinahabol araw-araw. Ang dami kong iniisip, ang dami kong gusto. Na-realize ko na ang pinakamahalaga pala ay yung aking relasyon sa aking mga mahal sa buhay. Yung aking presensya, yung aking oras para sa kanila. Yung pagbibigay ko ng panahon sa Diyos. Yung hindi ko ba iniitsapwera at lagi ko siyang naalala. Dito ay nagkaroon ako ng pagbabago ng isip. Sabi ko, mula ngayon ay dapat unahin ko kung ano yung priority ko para mas handang aking puso kung sakaling ako ay tawagin ng Diyos. Kaya araw-araw, ako ay pinipilit kong gumawa ng kabutihan. Pinipilit kong hanapin ang Diyos. Araw-araw, pinipilit kong desisyonan na gawin ang tama. Mahirap, pero kailangan gawin. Dahil ito ang paraan para mapaghanda ko ang aking buhay. Kaya ang paghahanda sa kamatayan o sa pagbabalik ng Diyos ay hindi yung ako ay natatakot. Ako ay naghahanda araw-araw sa paggawa ng kabutihan ng mabuti. Dahil ito ang paalala ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon. Sabi niya, ang pagdating ng anak ng tao ay katulad nung panahon ni Noah at saka ni Lot, na lahat ay busy, lahat ay maraming pinagkakabalahan. Pero bigla silang kinuha ng Diyos. So ganun din tayo. Ang Diyos ay dumarating sa buhay natin sa mga ordinaryong pagkakataon. Kaya sa mga ordinaryong pagkakataon o bagay ay makikita natin ang Diyos, mararamdaman natin ang Diyos. So ganun din tayo. Ang paghahanda sa pagdating ng Diyos sa buhay natin araw-araw ay lagi dapat hinahanap natin at gumagawa ng kabutihan. Gumagawa ng pagbigay puri sa ating Diyos. Dahil ito ang hinahanap niya sa atin. Kung ang puso natin ay palaging nagmamahal. So mga kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa atin, itong hamon niya sa iyo sa akin ngayong araw. Na ano ba yung pwede mong gawin ang iyong araw na kabutihan para sa Diyos. Kung gusto natin ang ating reflection ngayon ay ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Maglagay tayo ng comment kung handa tayo o naghahanda pa lang. Mag-subscribe at mag-like tayo at bahagi natin ang ating reflection para tuloy-tuloy po ang ating reflection araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and